Max Park, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po ng mga aksyon na pwede mong gawin upang mag-message na sa'yo ang isang lalaki. At kung handa, nakinat masarap po tayo. At muli, be inspired. At ang unang action kay inspired na pwede mong gawin upang mag-message na sa iyo ang isang lalakis, dapat yung huling message mo ay nakaka-curious. Yan ang unang technique kay inspired na pwede kong ituro sa inyo ngayon, na bagay na pwede mong gawin na action upang ang lalaki, kung hindi nagpaparamdam sa iyo, hindi nagre-reply, hindi nagme-message, ay muli ka lang makatanggap ng mensahe sa kanya. Dapat yung pinakahuli mong message ay nakaka-curious. Kay inspired na ba halimbawa, marami kang pwedeng i-message na nakaka-curious. Alam nyo, kailangan yung gawin yan. Hindi yung kung ano-ano lang pinagsasabi mo, hindi yung kung ano-ano lang pang-aaway na ginagawa mo, o panunumbat na ginagawa mo sa huling mensahe mo. Dapat nakaka-curious yung huli mong message sa kanya, upang talaga naman yun lagi ang iisipin niya. Alam nyo, base sa psychology, ang pinakamas natatandaan ng isang tao is yung huli niyang nakikita, naririnig, at talaga namang ka-inspired, nalalasahan, o nararamdaman. Kaya yung huli mong message, malamang sa malamang, lalo na kung nakaka-curious, yan ang lagi niyang iisip-isipin. At magkakaroon lagi ng mga katanungan sa utak niya. Bagay na magpapaisip sa kanya patungkol sa iyo, hindi ka mawawala sa isip niya. Sa mga diskarte, sa mga teknik upang hindi ka mawala sa utak ng lalaki. Kinspire nung nga ba halimbawa, yung nakaka-curious na message mo meron sana akong gustong sabihin, o meron sana akong gustong ipagtapat. Kaso, mukhang wala ka namang ganang makipag-usap na sa akin, hindi ko na lang, siguro mas mabuti na lang na isarili ko na lang to. Mas mabuti hindi mo na malaman. O, di ba? Ganun yung huli mong message, na tipong parang meron ka sanang gustong aminin o sabihin, pero hindi mo sinabi kasi nga, hindi siya nagre-reply Hindi siya nagpaparamdam Di ba? Yun ang, kung ako makakabasa nun, di ba, mag-iisip din ako, ano kaya yung gustong sabihin sa akin ng babae na to? Hindi pa tinuloy O, di ba? Hindi pa sinabi. O ngayon, tingnan natin kung hindi siya mapamessage sa'yo. Dapat yung huli mong message ay nakaka-curious. Bagay na magpapaisip palagi sa kanya patungkol sa'yo kung anong ibig mong sabihin doon. Ano pa ba halimbawa ka-inspired? Meron sana akong gustong itanong sa'yo na napakahalagang tanong. Kaso dahil sa ayaw mong makipag-usap, hindi na lang. Sayang makakapabor ka din sana dito. Makikinabang ka rin sana dito, kaso wag na lang. 'Di ba? Dapat yung huli mong message, meron kang sinasabi doon na nakaka-curious. Upang yun ang lagi niyang isip. Ano kaya yun? Ano kaya yun? 'Di ba? Tingnan natin kung hindi mag-reply yan. Tingnan natin kung hindi mag-message yan. Hindi ba kadalasan kapag nakaka-curious yung huli nating mensahe, magugulat ka mamaya-maya may reply na yun na ano yun? Sabihin mo nga, o 'di ba? Sa mga technique ka-inspired upang mag-message sa iyo ang isang tao o ang isang lalaki, dapat yung huling message mo sa kanya ay talagang nakaka-curious. Bagay na magtutulak sa kanya upang magtanong sa iyo at muling magparamdam o mag-message sa iyo ang isang lalaki ka-inspired. At ang pangalawang action ka-inspired na pwede mong gawin upang mag-message na uli ang lalaki sa iyo is ihinto mo na ang pag-send ng message sa kanya. Yun ang pangalawa ka-inspired. Huminto ka na sa pangungulit sa kanya. Ihinto mo na ang panay-send ng kung ano-anong message, text message, chat message sa kanya, kung saan man yan. Diba? Hindi ka naman nare-reply yan Hindi naman nagme-message sa'yo, hindi ka naman pinapansin. Sinisin ka nga lang, diba? Buti sana kung sinisin yung iba, hindi sinisin. Diba? Iniisip mo tuloy, useless na yung ginagawa mo. Wala nang silbi, wala ka nang kwenta sa kanya. Itigil mo na yan. Itigil mo na yung pag-send ng message sa kanya kung hindi ka rin naman niya pinapahalagahan, hindi rin naman niya pinapansin, hindi rin naman niya nare-replyan, hindi rin naman niya pinagtutuunan ng pansin yung message mo. Huwag mo lang gawin yung pagmukhang tanga yung sarili mo. Para kang asong habol lang habol sa kanya. Sabihin ng iba ka-inspired. Sobrang mahal ko siya. Hindi ko kayang tiisin lalaking yan. Napakadami namin pinagsamahan. Napakatagal na naming dalawa. Hindi ko kayang mawala siya. Miss na miss ko na siya at gusto kong magkausap kami. Gusto kong magkaayos kami. Ayaw kang kausapin Ayaw kang replyan, ayaw kang mag-message sa'yo, ayaw kang magparamdam
Itigil mo na. Ka-inspired, ba't mo pa pinapatigil? Alam nyo, kapag itinigil mo ang pangungulit sa kanya, paghahabol sa kanya, pagsisend mo ng message sa kanya, doon ka-inspired magkakaroon ng pag-asa na siya ay muling mapaisip sa'yo at talaga namang tumaas ang value mo. Alam nyo ba na sa bawat pangungulit mo, bumababa ang value mo? Sa bawat paghahabol mo, nawawala lalong interest niya sa'yo. Sa bawat kabaliwang pinapakita mo, mas lalong hindi siya talaga namang nato-turn on sa'yo at sa halip nato-turn off siya sa'yo. At imbis na lumalapit sa pag-asa na magkaayos kayo'y lumalabong parang bula ang talaga namang pag-asang yon. Talaga naman ka-inspired, huwag mong sayangin ang pagkakataon at ang pag-asang pwede pa kayo magkaayos sa pangungulit lang sa kanya. Itigil mo yan. Mag-no contact rule ka kung kinakailangan. Huwag kang magparamdam sa kanya. Talaga naman ipakita mong okay ka. Ipakita mong hindi ka na maghahabol, huwag ka na mag-mess sa kanya upang mapaisip siya at sa katagalan ka-inspired. Tumaas ang value mo. Magkaroon siya muli ng interest sa'yo at muling magparamdam mag-mess sa'yo. Ka-inspired. Pangatlong action ka-inspired na pwede mong gawin upang mag-message na ang lalaki sa'yo is ipakitang may nangyayaring maganda sa buhay mo. Yung pangatlo ka-inspired. Alam nyo, mga-inspired ang bagay na yan, napaka-tindi, napaka-magandang paraan upang sila ay mapahiya sa kanilang sarili at sampalin sila ng katotohanan at makita nila ang halaga mo at magsisi sila na iniwat ginanyang kanila. Alam nyo, imbis na sirain mo ang buhay mo dahil sa na-heartbroken ka, imbis na sirain mo ang sarili mo sapagkat iniwang kanya, at magpakabaliw ka sa pagkalugmok sapagkat pinagpalit ka sa iba, itigil mong bagay na yun, mag-focus ka sa pag-aayos ng buhay at sarili mo, at talaga namang ka-inspired. Makikita ng buong mundo kung sino ka, at makikita niyang lubusan ng value mo, at hayaan mo siyang sisihin ang sarili niya. Hindi yung magpapasalamat pa siya na iniwan ka niya at ipinagpalit sa iba dahil pinatunayan mo lang na lugmok ka na ngayon sa buhay mo. Huwag mong hayaang pagtawanan kanya. Huwag mong hayaang talaga namang mas lalo kanyang layuan. Huwag mong hayaang sabihin niya sa kanyang sariling tama ang desisyon niya sa pang-iwan o panluloko sa iyo. Ka-inspire, pahiya mo siya sa kanyang sarili. Pagsisihin mo siya sa kanyang sarili na ganyan ang ginawa niya sa iyo, na hindi siya nagpaparamdam sa iyo. Huwag mo siyang habulin, ayusin mong sarili mo, ayusin mong buhay mo, ipakita mo may nangyayaring maganda sa buhay mo. Kung may achievements ka, kung may nangyayaring maganda, kung may selebrasyon, kung nagtagumpay ka, kung may nangyayaring sobrang ganda sa ngayon sa sarili at sa buhay mo, i-post mo sa social media. I-my-day mo, o kung saan mang social media, i-post mo. Diba? Dapat ganyan. Dapat makita niya mga positibo. Hindi yung mga pinopost mo, puro negatibo. Diba? Pagtatawanan ka niyan. Huwag mong hayaan pagtawanan ka niya. Dapat mga magagandang nangyayari sa buhay mong ipakita mo upang siya ay mapaisip na talaga namang nagkamali siya sa pang-iwan sa iyo. Sa mga sikreto ka-inspire upang lalaki, sa katagalan bumaba ang pride niya. Hindi na siya magyabang at muling magparamdam sa iyo. Ka-inspire. Pang-apat ka-inspired na action na pwede mong gawin upang mag-message na uli ang lalaki sa iyo is huwag pilitin at hayaan mo muna siya. Yun ang pang-apat ka-inspired. Huwag mong pilitin. Ang iba kasi sa inyo namimilit eh. Kababae mong tao, ikaw pang namimilit. Baka sabihin na iba ka-inspired, may mga anak kami. May negosyo kami. May pinagsamahan kami. Mahal na mahal ko siya. At wala akong ginawang masama sa kanya. Ka-inspired, hindi mo alam ang pinagdaanan namin. Ka-inspired, hindi mo alam ang tunay na nangyari. Anong gagawin mo? Kukulitin mo siya. Pipilitin mo ang isang taong ayaw na sa'yo. Pipilitin mo ang isang taong ayaw magparamdam sa'yo. Wala kang bite sa sarili mo, hindi mo nare-respeto ang sarili mo, oo, nandun tayo sa mga dahilan mo, at mahal mo siya. Pero ka-inspired, kung tutuusin, dapat mong isipin, na dapat mo pa rin gawin kung ano ang tama. May mga bagay sa mundo na kailangan mong magsakripisyo. May mga bagay sa mundo na hindi mo maiiwasang gawin. Kahit pa ito ay labag sa kalooban mo, kahit pa ito ay hindi mo gusto. Kung ito ang kinakailangan upang manumbalik siya sa iyo, o makamit mo ang isang bagay o yung pangarap mo. Talaga naman may mga bagay tayong kailangan gawin, hindi man gusto natin, pero kailangan natin gawin upang ang isang tao ay manumbalik sa atin. Tulad sa pag-ibig na yan na nararamdaman mo. Kung hindi mo siya hahabulin at pipilitin at titiisin mo ang sarili mong hindi magparamdam sa kanya at gagawin mo ang mahirap na bagay tulad ng no contact rule at kahit pang self-improvement ka-inspired, mga bagay na totoo, hindi mo naman talaga gusto sapagkat masakit sa damdamin mo na hindi mo siya kakausapin pero kailangan mong gawin upang manumbalik siya sa iyo. Dahil ang pangungulit, ang paghahabol ay nakakababa ng pagkatao at ng pagtingin sa iyo ng kapwa mo tulad ng lalaking nagmahal sa iyo noon.
ka-inspired. May pag-ibig pa rin naman yan sa'yo. Hindi naman kagad nawawala ang pag-ibig sa isang tao. Ang problema, hindi mo ginagalang ang sarili mo. Kung gusto mong mahalin kanya muli, dapat respetuhin niyang kung sino ka ngayon at paano kanya re-respetuhin kung parang kang asong habol lang habol sa kanya at nagpapakatanga ka sa kanya. Ang tatangan yung lahat ka-inspired. Kung wala ka namang ginawang masama, ba't ka mag-ahabol sa kanya? Kung wala ka namang ginawang mali, ba't ka mag-ahabol sa kanya? Kung hindi ka nagkasala, hindi ka nagloko, ba't ka mag-ahabol sa kanya? Kahit pa sabihin ka inspired na matagal kayo, kung hindi ka naman gumawa ng kababalaghan sa inyong relasyon, ba't mo siya hahabulin? Talaga naman, dapat siya ang manumbalik sa'yo. Sa pamamagitan ng makita niyang lubusan ng value mo, mag-focus ka sa sarili mo, hayaan mo muna siya. Pabayaan mo muna siya. Huwag mong ipilit ang isang sitwasyon na hindi pa nakakama sa panahon. Huwag mong ipilit ang sarili mo kung talagang hindi niya nakikita ang halaga mo. Mahihirapan, magpapagod ka lang. Talaga naman, ayusin mo muna ang sarili mo. Huwag mo siyang habulin, mag-no contact ka. Ayusin mo ang buhay mo. At talaga naman sa katagalan magugulat ka. Lahat ng nawala sa'yo, babalik sa'yo. Kahit pa ang lalaki ay muling magme-message o magpaparamdam sa'yo, ka-inspire. Ang 5 action ka-inspired na pwede mong gawin upang mag-message na ulit ang lalaki sa'yo is iwasan na mag-post ng mga drama at patama. Ayun pa 5 ka-inspired. Iwasan mo na yung mga bagay na yan. Hindi mo nga siya kinokontak. Hindi mo nga siya pinipilit. Hinahayaan mo nga muna siya. Inaayos mo rin naman ang buhay mo. Pero di ka makapagpigil sa sarili mo na magpatama, no? At mag-post na mga, o mag-share ng mga madrama-drama. Tigil mo yung mga bagay na yan, ka-inspired. Huwag kang mag-post ng mga puro kadramahan sa Facebook mo. O sa TikTok mo. O kung saan mang social media platform na meron ka. Tapos yung iba, patama pa yung post mo. Nagpaparinig ka pa. Eh baka sabihin ng iba, ka-inspired, hindi naman patama. Eh puro drama. Puro negativity. Puro kalungkutan. Puro hugot. Talaga naman, ka-inspired. Ibigay mo yung mga bagay, mas mabuti pang huwag ka na mag-post kung ganyan lang din ang mga ipopost mo. Kung magpa-post ka, dapat yung mga positibo, mga magaganda, magandang nangyari sa buhay mo, magandang litrato mo. Ganyan yung mga bagay na yan. Hindi yung mga patama, drama, negativity, pasad girl, paro hugot. Hugot ka ng hugot. Mamaya wala ka nang mahugot sa bulsa mo, kakapokus mo sa kanya. At mas gusto ng isang lalaki na nakikita niya ang isang babae na mas nagpo-focus na ngayon sa sarili niya kaysa mas nagpo-focus pa rin sa kanya. Isipin mo, ginanyang ka na niya, tapos wala ka pa rin ibang ginawa kundi isipin siya at mahalin siya. At nagpapakatanga ka pa rin sa kanya, alam niyang hinihintay mo pa rin siya. Ipakita mong okay ka na. Ipakita mong wala ka na rin pakialam sa kanya upang magsisi sa kanyang sarili at talaga namang manumbalik ang pag-ibig niya sa iyo. Ka-inspired, mag-focus ka sa buhay mo. Huwag ka mag-post ng mga drama at mga patama upang ang lalaki mas lalong mapaisip patungkol sa iyo at sa buhay mo. At mga positibo lang ang dapat na nakikita niya sa iyo. Ka-inspired, itigil mo ang kadramahan mo. At talagang magsumikap kang ayusin ang sarili mo. At ang lalaki sa katagalan ay magme-message na sa iyo. Ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos na vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo na po yung subscribe, mga ka-inspired, click nyo na po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So gusto magpa-coaching, magpa-advise, message lang po ako sa aking Facebook, and yung profile picture ko kapag nakita nyo yan. Message lang po ako mismo ang siyang makakabasa nun at magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat, mahal ko po kayo. At muli, be inspired.